Network Entertainment. Hello. Wacky-didoo. Late na mga kaibigan. Totoong, Oo. tinry namin talagang gumawa ng totoong bago matulog episode. At ito ang naging resulta. It's officially 10 p.m. Oh my God. Antok na ako. Sorry, matanda na ako. Hindi na ako all about that gig life eh. Ako din inantok na ako pagdating ng 10 p.m. Naalala mo yung sobrang after ng gig, tumatambay pa tayo sa Family Mart tapos wala tayong pera. Kaya ayaw nating umuwi sa mga bahay natin kasi wala tayong pera. Ang ina, 2 hours ka nandun, tas pang-apat na juicy fruit. Wala talaga mga pulubi ang puta. Sobrang lala eh. Pero ngayon, kahit sobrang successful theater gig, gusto mong pumarty after pero gusto mo na lang kumain tas matulog eh. Pagkatapos ba ng every successful gig mo, nakaharap pa lang sa salamin tas umiiyak. Tapos sinasabi mo, I don't even feel the laughter anymore. Ganun ba kalala? Did they love me? Titanong ko kay Kate, did they enjoy it? Did they laugh? Of course they laughed. I don't hear the laughter anymore. Sinuntog mo yung ulo mo sa salamin. Stanley? Did you like it? I dyed my hair. Hindi ko alam yun yung actual dialogue. Si Devon Sawa from Casper, pare. Natanggal lang yung... Okay. Natanggal lang sa aking custom wear amo kimono yung mga wires dito eh. Where? Kimono. Huwag natin gawin to ulit, Andrin. Oo. Alam mo ba, Red? Pumunta ako dito kasi medyo traffic sa C5 ng mga 7 p.m. Mga 1.5 oras. In-expect mo bang hindi traffic? Hindi eh. On a rush hour? Kasi every time pupunta ako mga 30 minutes lang. Alam mo, Red? Ano? Nakaka-inerts. Kailangan mo alam mo, malala na yung episode because you need to pop yourself with that kaka-inerts eh. Anong... Gano'ng katagal ka? 1 oras kalahati? Galing QC? Hindi, yan yung bago kong catchphrase, Red, na gano'n ba? sinubukan kong isingit dito sa podcast. Oo nga, alam ko. Kaya guys, next time kung naiinis kayo, imbis na nakaka-inerts. Sabihin niyo yan hanggat sa iwanan kayo. Feeling ko kahit may group tayo ngayon at they're very high on whatever you say, which is weird, na napaka-impressionable na mga na nakikinig ng ano na to. Alam mo bakit, Red? Teka lang. Okay. Feeling ko hindi pa rin nila gagawin yung nakaka-inerts. Nakaka-inerts? Sobrang ganda. Ano sabi mo? Feeling ko, ginagawa lang nila yun to spite you eh. No, feeling ko malaki yung benefit nung... Kasi kung ginawa ko lang ito mag-isa, wala naman may pakialam nito eh. Totoo naman. Why did people vote for, kunwari, BBM? Kasi they wanted the piss of the kakampiks. Tingin mo? Like, hindi naman lahat. 50-50? Ako di ako naniniwala na lang sa BBM. Andun ako sa side ng na dinaya tayo eh. Tangina, sobrang landslide, Red. Like parang 3 landslide. Hindi pa ako nakakita ng significant amount of people na bumoto kay BBM. Pero that's who you hang out with eh. Do you hang out with people? Oh, pupunta ako sa mga mall. Okay. Sige, may sasabihin ka sana. Sige, survey ako. Alam mo, Red, di ka talaga kasi taga-probinsya eh. Taga-probinsya ako. And dude, watermelon yung mga gates nila, pare. Red and green, pare. Alam mo, Andrin, nasa isang part ka lang ng baka ikaw yun nasa echo chamber. Ikaw nga yung nasa echo chamber. Kailan ka huling nakipag-inuman sa kanto, pare? Kasi ako, pare. Wow, talaga ginagawa mo yun. Every man ako, pare. Wow, okay. Anong pinag-uusapan nyo nun? Ha? Pinag-uusapan yung Rick and Morty. Hindi, ha? pare. Dun sa every man inuman nyo. Pare, napanood mo yung season 5 yung pumunta sila sa mga dragons. Habang kumakain ng fish cracklings pa. Habang kumakain kayo ng fish da tsaka Irvin's salted egg fish skin, ha? Kasi pare, if you keep voting for the clowns, pare, the circus will run, pare. Anong sabihin nun? The circus will run? If you keep voting for the clowns, pare. Hindi ko gets. Hell yeah.
Kung puro payaso yung binoboto mo, Oh. tuloy pa rin yung pag... Okay. Angas nun, pare. Angas ka nun. O yun na yung episode namin. Banananet. Ayaw na namin, anong pinili natin yung episode? Pumili kami ng sobrang basic episode topic para ma-hype kami. Hindi pa rin nangyayari. Ano yun? Video games. Barado pa yung ilong ko, nakakainis. Tapos mababa pa yung blood sugar namin. Kaya alam mo, this Mababa episode... or mataas? Mataas at mababa. Kasi pwede rin hypo. Okay. And you know, this episode, dude, ang daming dead air ng episode. Sobra. 2 minutes na. Like, Please bear with us. Hindi kami sanay sa recording time na to. Yung tipong like, na-pause ko ba yung podcast na walang... Nakita nila 2 minutes na. Tapos wala nagsasabi. Kasi nakatulog lang tayo parehas. Ganun. Magko-convert na tayo to video ng Spotify eh. So, makita ng mga Spotify people yung value natin. So, hindi natin na-utilize yung video element. Okay. Anong topic natin? Video games! Video games! Are you a gamer, pare? Like, hindi ako multiplayer. Oo. Sobrang hindi ako... Hindi naman lahat ng tao kailangan maging multiplayer game. Ever since grade 5 ako nag-start mag-game. Yes. Because of video games, pare, I found something in me before I even knew myself, pare. Pare? Ito ba yun? Ano yun? Parang video games shaped your personality rin eh. Like mahilig ako sa... Pinakaunang video game ko, Battle Arena to Shinden. You remember that video game? Sobrang bulok na ngayon. Pero ang metal niya eh. May girl doon na may cannon tas may whips na lumalabas. Sobrang ganda. Pati Twisted Metal. Doesn't hold up. Pero ang ganda ng... Ganda ng Twisted Metal Twisted Metal 2 tsaka 3. It's like maninibago ka sa feeling ng game na yun. Oo, syempre. Yung controls niya sobrang hindi na of this era. Tas yun, sobrang metal. Kaya nahilig rin ako sa metal. Ikaw, ano yung mga favorite video games mo as a kid? OBB. Okay. Tama. Sige. Unnecessary OBB. And we're back. Ganda. By the way, may guys sa Bago Matulog group na gustong gumawa ng deathcore version. Dude, gawin mo lang please. At kung ginawa mo, may libre ka isang ticket sa show ko. Okay. Yan. Good. Very not valuable ticket. Pero isa lang, di mo lang dalawa. Puta, para magsama siya ng kasama niya. Wala siyang girlfriend. Nakikinig siya ng deathcore, Red. Wala yung girlfriend. May deathcore friend siya. Ano ba ang deathcore? So, combination siya ng hardcore music and death metal. So, it's a slower version, basically, ng death metal. Still lost. Okay, video games. Ooh. Video games. Anong klase ng games do you fuck with? What do you enjoy? RPGs. JRPGs or kahit ano RPGs? Kahit na, pero... Talaga? So, Baldur's Gate? Bigla sa Baldur's Gate, pare. Ang taas na kasi ng download niya eh. Tangin na 70 gig. Pare. Kasi kailangan mo i-download lahat ng choices, pare. Okay. Nagtaka ako, hindi naman ganun ka grabe yung graphics nito or something. Wait, matino naman. Hindi, ang imba yung PC mo eh. Taka may ray tracing capabilities yung... 3060 lang yung card ko. Di naman sobrang imba. Naka i5 lang ako eh, so... Processor yun, hindi yung GPU, pero sige, go. GeForce FX ata yung name. Ano nga? Anong series? 4FX? Hindi ko alam. Basta nakalagay lang dun sa laptop. Pero kaya niya. Paano malaman? Paano? Buksan mo yung laptop mo. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko bubuksan ng totoo bukas. Bubuksan mo on mo yung laptop mo. Punta ka sa My Computer or this computer. Ewan ko ano meron na ngayon. Tapos punta ka sa settings. Tapos kunin mo yung laptop mo sa palo mo sa ulo. Sorry lang ako. Tapos tignan mo sa loob ko yung graphics card na meron ka. Ano ba Basta kaya niya on high yung Apex Legends. Pero would you play Baldur's Gate? Yeah. Hindi lang kasi ang taas na ng Dude, basically kailangan ko mag-delete ng 10 games. Ang Baldur's Gate is basically D&D in video game version. That pretty much it. Yun lang talaga. Tapos, ginamify lang nila lahat. Like, kunwari, hindi mo na kailangan mag-perception check all the time. Alam mo yun? So, matic na yun. Parang ganun. I think, pagkatapos,
kung mahaba yung bakasyon, like Christmas, kung ayokong kausapin yung family members, doon ko nalalo yung Baldur's. Kasi medyo ilang hours din ako sa Baldur's Gate, tapos medyo tinamad na ako after a while. Kasi parang wala nang time. mahirap siya eh. Mahirap. Dude, RPGs are the easiest games Kasi to play. pwede mo i-grind. Oo. Hindi alam ng, don't be sarcastic with me. Hindi pa naririnig ng fans yung sinabi ko sa'yo like 20 times na pwede mong i-break ang game sa RPGs. Yung ayoko dun eh. Kung ganun ka lang kasira ulo maglaro. Yun yung ayoko sa open world na type na games na pwede mong i-grind ng solid tapos i-one shot mo lang yung final boss. Kasi nakakasira sa presentation. Siguro para sa akin, sa simula, laruin mo na siya naturally. Huwag ka muna magbaboy. Laruin mo muna yung linear story. Tapos labanan mo yung boss as if how the developers presented it. Hindi yung tipong, I am the ender of worlds. Tapos one strike mo lang patay na. Alam mo yun? Kaya yung nangyari sa akin sa Cyberpunk Red. Like yung gago ako din eh. isang hampasan ng si Atom Smash. To be fair, ang bilis lumakas sa Cyberpunk eh. Kasi parang grabe yung XP na binibig. ginagawa ka lang talagang imba ng laro eh. Alam mo yun? Which I like. Kaya nga, that's why I play, hindi ko gets ko, pero the reason I play games is for power fantasy. Yun naman talaga yun. So gusto mo yung sobrang lakas ka? Oo, kasi ayaw mo yung may struggle in na real life, konti. weak shit ako. Weak shit ako real life eh. Ba't ko pag gustong maging weak shit din sa video games? Sobrang passionate ng pagka. Hindi kasi dude, kaya nga sobrang wala akong kwentang tao rin sa tunay na buhay. Tapos biglang lalaroin ko yung putang inang Wukong. Tapos biglang hinahampas lang Mahirap yung Wukong. Mas mahirap sa Elden Ring? Hindi. Okay. Ito yung problema ko sa Wukong. Sobrang ganda ng graphics niya. Nangidistract ka lang minsan eh. Parang tapos, ito pa yung isang problema niya. Sobrang ganda ng graphics niya. Parang, ewan ko ba kung nahihilo ko or parang di lang ako sanay ng maraming ganong graphics na nangyayari at the same time. Para siyang, ano talaga siya eh, Chinese na game na, alam mo yung mga Chinese games sa mobile na talagang walang kwenta. Ano yung effects ng attack daw? Sige, lahat lagay mo. Parang ganong klase. Parang ganon siya, the game, na AAA game. Tapos, sobrang intense ng graphics. Tapos yung difficulty niya Souls-like, na I would say, mas madali than most Souls-like. Okay. So, pero mahirap pa rin. Parang mas mahirap siya sa Jedi Survivor, Jedi Outcast. Jedi, ano pangalan nun? Fallen Order. Okay. Pero, mas madali siya than Sekiro, Elden Ring. Dude, I think yung mahirap na Souls-like for me, Sekiro. Sekiro by far. Talaga ba? Sumuko ako eh. Talaga? Hindi, sumuko. Well, lahat ng Souls-like sumuko ako. Pero, alam mo yung Butterfly Lady, yung maraming tangina, parang pangalawang boss lang yun eh. Hindi kasi timing-based siya. Hindi, nagulat ako na, okay, hindi siya yung parang, ano yung game, yung game na yun, yung Japanese samurai ka, tapos puro follow missions lang. Ghost of Tsushima. Oo, akala ko pa siya. Dude, ang ganda sana ng Ghost of Tsushima. Ang dami lang follow mission. Oh my talaga. God, Sobra. As in, sobrang dami. Or tracking mission. Dude, which is like mas worse the follow mission. after this tracking mission, na main story, meron pang isa. Oo. Tapos ang nakakainis doon, yung backstory ng side story na yun, you must help me avenge who killed my entire family. Tapos bilang, you must follow this guy. You must not be seen, Jin. Tangina, yung gusto ko sa action games ko, stealth. Very rarely ako may gusto na stealth games, na stealth lang Maybe Metal Gear, considered ba yung Metal Gear as a stealth game? Stealth game siya. Stealth, siya? Tactical espionage siya. Dude, wala na. I think by 5, they said, fuck it na. Hindi, grabe ka naman. 5? Sa 5, medyo open world. Open world na siya eh. By the time na nag-infiltrate ka na, bilang kailangan mo na mag-stealth, sobrang, well, may rocket launcher ako. Well, pwede ako magpa-deliver ng tank eh. May aso ako na may kutsilyo sa bibig. So, Totoo. Yung 4 medyo may stealth pa. Yeah. Pero, stealth games. Kahit yung Assassin's Creed, hindi na siya stealth. Hindi na siya stealth talaga. I think nung 4, nung pwede ka lang gumawa sa sarili mong pirate ship. Imba na barko. Hindi, ang tinapos ko lang doon yung pirate missions. Hindi ko na tinapos yung main story. Nung na patay ko na yung 4 na main captains ng
mga boats. Black Flag ba to? Black Flag. Yun na yung huling pinakamagandang Assassin's Creed. Yung pinaka-meta niya, yung nasa loob ko ng Ubisoft. May tour ng Ubisoft. Tapos sabi ko, putang ina. Ang ganda nito, sabi ko. Sobrang bobo nun. Sobrang bobo nga nun. Parang, minsan makakalimutan mo kasi sobrang tagal mo na naka-immerse dun sa parang age-old assassin part ng Assassin's Creed. Nakakalimutan mo, may Desmond Miles nga pala na part. Which, by the way, is one of the best twists. Kasi it was the first na, oh my God, naglalaro ko pala ng video game, you fucking ass. Naka-plug in siya sa Animus. Piniplay mo yung memories mo. Yeah. Parang ganun. Animus. Tapos pag pumatay ka na civilians, ma-unsync ka. Hindi naman ginagawa ni Ezio yan eh. Ganun. Hindi naman ginagawa ni Blackbeard to. Hindi naman ginagawa ni Ezio itong sinakasak mo yung merchant sa ulo ng hidden blade eh. Oh yeah, pero yung first time ko nakita yung hidden blade, ang angas nito. Nangasan ako dun. Tapos yung ang parati ko na lang ginagawa nun, kung bored na ako sa Assassin's Creed, nagsa-swanton bomb lang ako sa mga nakita mo yung sa mga veils na. Nakita mo yung Assassin's Creed entrance ni Will Ospreay. Dude, yes! Sa all-in. Sabi ko, putang ina. Era sobra yung entrance niya, parang 45 minutes eh. Nag-Broadway yung entrance niya. Tapos may mga nagpa-parkour lang sa gilid niya. may nag-parkour na girl sa tabi niya, nakagaroon lang. I was like, sumingila ng approval. Oh my God, sobrang for the boys na itong putang ina. Grabe. Okay, anyways. So, hindi ka mahilig sa action masyado. Hindi ako. Triple A games, hindi ka mahilig? Mahilig naman, pero it's like, one of the best video games. Of all time. Hindi naman, of the PS3, of that generation, Last of Us. I I will say, hot take pa ba na it's better than Skyrim? For me, Oo naman. Pero magkaiba silang genre. Yeah, pero very still, linear story-based. I loved it so much. Na even though I didn't like playing it, I think it's a great game. Kasi I played it more for the story. So, again, yun din yung problema ko sa Skyrim. Kasi pwede ka mag-explore, hindi mo laruin yung main quest. Tapos nung lalaruin mo na yung main quest, putang ina, naglalakad na lang ako na hulking motherfucker na lang ako na naka-Daedric armor eh. Tapos yung suot mo yung ancestors niya. Sobrang. Sorry ba? Well, there are two ways to do this. Like, diretso lang, papatayin ko sila lahat. Alam mo, meron ka nag-dual wield ka na mga magic, mga ganong klase. Pero, to my point, sa Last of Us, no one did it as good as Last of Us did. Totoo. And after that, open world, let me have my own fun. Kasi sobrang ganda ng narrative ng one. And fuck. Mahilig ako sa... I think there's still kasi mga tao lahat ngayon parating gusto na ng more value for their games eh. So, pag nakita nila open world to, yun yung buzzword, di ba? Sandbox, open world, marami kang pwedeng gawin. Pero honestly, padding siya eh. Yeah, it's what sobrang, lang siya eh. Parang kunwari, nalaro ka ng Far Cry. It's basically, open world nga siya, pero paulit-ulit lang naman yung 4 na mission na ginagawa mo. Oh, totoo. Diba? Tapos ganoon din yung ginawa nila sa Assassin's Creed. Pero that's the thing, to your point. The Ubisoft treatment. Ang dami na nagsasawa sa Far Cry. So, the last one didn't sell that well. Kasi it's diminishing returns. And I think that's why... Have you played Breath of the Wild? I've never played it. I played it. Pero sobrang unique daw niya in a way na, okay, well, it's still the same. Sorry. Okay. I heard hater ako ng... Alam mo yung Breath of the Wild ko? Binigay ko lang sa anak ni GB. Sobrang... You really don't like open world games that much? Hindi lahat na open world games nag-work for me. Skyrim na-enjoy ko, pero to a certain extent. GTA 5? GTA 5 na-enjoy ko. Dude, Saints Row? Hindi naman. Sobra naman yung Saints Row. Na-enjoy ko yung Saints Row for a while. Technically, God of War na remake. Open world siya. A bit. Pero, malakas yung linearity niya. Kumbaga parang, it's still very much focused on dito ka, pupunta ka dito, pero binibigyan ka nila ng time na, okay, iniintay pa nating magising yung dragon, so, literally sabihin na, we have some time to do some missions. Gagawin nila, diba? So, mag-side quest ka ng konti, tapos bilang pag okay na ulit. So, may saktong pacing siya. Hindi yung Skyrim na parang, after mo pumunta ron sa Whiterun ba yun? Yung pinakaunang town. Tapos hindi mo na... the world is yours. Lahat eh, putang. Dobagan. Totoo eh. Pero isa rin sa one ng greatest moments in gaming when you first fight a dragon. Fuck. Medyo wild yun. Tapos, ayun nga,
Sa Breath of the Wild, tama naman, maraming mga mechanics. Parang kung binigay mo talaga yung open worldness sa Nintendo, that's what they would do. Like, pag in-explore mo yung world, sobrang iba, sobrang vibrant. Ang ganda ng mga creatures. Yeah. Ang ganda ng mga towns. Ang ganda ng mga puzzle dungeons. Yung combat, ganyan It's a Zelda combat. game. Quirky yung combat. Pero, it suffers from lack of linearity na parang nag-explore ako bilang, putang ina, ito na pala yung main quest. Lakas ko. Parang 20 na yung hearts Hindi ko. naman ganun, pero ito na pala yung main quest. Minsan nagka-clamor ka for story, tapos hindi mo alam kung saan ka pupunta. Parang ganun yung thing. Or baka bobo lang ako, hindi ko alam. May Pwede mga rin times naman din both. minsan na parang pumunta ka nun sa lava region, tapos nausunog lang ako parati, so kailangan mo kumain ng mga peppers. I think klase bullshit. to your point, kaya nga, that's what makes God of War really good. Kasi Yeah. it's parang best of both worlds. Yes. So main story, blah, bam, bam, bam. And then may certain point na pwede kang mag-explore. Tapos, ang ganda rin ng combat niya. Kasi, yun na yung sobrang Medyo nagsasawa. souls din yung combat niya. Hindi, kasi nagsasawa na ako sa Batman combat nun. Yung Oo. So, sawa na ako. Yung Spider-Man, Yung Batman. may ano lang siya basically time. complicated bato-bato Yeah, fix lang siya. yeah. Yung tipong, okay, may knife siya. Oo. So, why yung pipilitin Oo. mo? Meron siyang armor, so kailangan circle muna. Sleeping dogs, then ganun X, din. ganun, yeah. Kaya nung first time kong nag-combat sa God of War, shit, sobrang fresh. Sobrang sarap. bago. Sobrang bigat nung Oo. ramdam mo yung axe, di ba? Pwede mong batuhin. Ganda. Ang daming pwedeng gawin. Ganda ng story. Very in your face siya. Tapos parang yung perspective niya, over the shoulder, parang semi over the shoulder third person siya. Mm. Tapos di mo in-expect na magiging ganun kaganda yung combat. Kasi So, in-expect mo parang, tangina, paano mag-work yan kung marami kang kalaban, tapos ganun kalapit yung camera. And you diba? can play different playstyles and I played like fucking shield lang eh. Oo, tama. And dun sa Ragnarok din, may spear. I think ang ganda rin ng Ragnarok. I think yun yung mga 10 out of 10 games na wala akong reklamo. Wala akong reklamo. Wala akong reklamo eh. Parang busog ka talaga eh. Tapos pag ilang pagkatapos lang talaga parang parang sayang. Tapos bilang papagawin ka ng mga side quest pagkatapos parang hindi na siya nag-live up. Pero masaya din naman yung mga side bosses, mga mahihirap. Yung Berserkers tsaka yung Valkyries. Valkyries. Diba? Sumuko lang ako sa pinakahuling Valkyrie. Alam mo ba? May one shot. Yung chicks ni yung guy. Yung chicks ni Mimir. Mimir. Kasi may one shot siya. Ang daya eh. Like sobrang ganda na ng armor ko. Tapos biglang, may one shot lang tong putang inang. Pero maangas yung kapag kabisado mo na talaga lahat. Kailangan gawin eh. Yeah, yun na lang yung hindi ko natalo dun sa boss na yun. Ang ganda rin ng story. Yung minix nila yung iba't ibang gods. Like basically, tapos na si Kratos na lampasuin lahat ng Egyptian god. Sa Mount Olympus, yung Greek gods. Ayan, yung Norse naman yung upakan ko. Yung Norse naman yung, nag-try na siya maging bagong buhay. Tapos, ang ganda ng plot twist na hindi pala siya yung hinahanap, yung asawa pala. Yes. Na giant. Parang ganun. Tapos, the god of mischief pala yung anak mo. Anak niya, si Loki, naging shapeshifter. Tapos meron siya sa God of War Ragnarok, meron silang side-by-side bear and Kratos. Hell yeah! Sobrang hell yeah. For the boys lang yun eh. Tapos, ang the best talaga yung na-incorporate nila yung si Atreus na basically square lang yung ambag niya dun eh. Pero na-implement nila in different ways. Gusto mo siyang pumatay, mag-stun, mag-freeze. Ganda. Diba? Sobrang galing na nun eh. Ganda ng combat. Like, Liosa! ay, no. Tapos saka lalo na nung 1, gumagaling siya. Kasi diba nung una, lang siya, tinitips pa siya ni Kratos na parang, time your shots between your breath, boy. Ginaganon pa siya eh, diba? Ganda. Made by David Jaffe original. Kasi nalaro mo ba yung mga original? Oo naman. Yeah, also really good. Also really good. Totoo. God of War 1. Yes. One lang yung nalaro. Talaga? Hindi ko nalaro yung iba. Kasi there came a time sa gaming nung bawal na yung pirated na tumigil ako for a while kasi wala akong pera. Hindi naman bawal pirated forever. Forever naman PS3, pirated. walang pirated. Forever naman walang bawal. pirated yung PS3. Forever naman bawal ang pirated na sinasabi ko. Okay. Pero kung kaya naman, kaya naman. God of War 3, di ba nilaro? Talaga? Pero sobrang idol ko yung developer, si David Jaffe, who also created one of my favorite series, Twisted Metal. Talaga ba? Siya rin gumawa ng Twisted. So siya gumawa ng At ngayon, alt-right psychopath lang siya. Ang alam ko rin, ang Naughty Dog na gumawa ng Crash Bandicoot, eventually siya rin gumawa ng Uncharted tsaka Last of Us eh.
Oh, Last of Us. I mean, same studio. Uncharted din yung Last of Us. Same, ano. Yan talaga yung Same studio. yan talaga yung specialty nila, yung mga good third person. Third Action person na yung Uncharted din, wala rin ako reklamo. Kumbaga, hindi ko lang talaga malalaliman sa storya kasi may hinahanap ko lang na It's Indiana Jones. basically. May hinahanap ko lang na some things, may mangyaring mishaps on the way. Pero yung God of War, Oh my God. father and son eh. Alam mo yun? Di ba? Di ba parang, but ano yun, tsaka ano na siya, si mature Kratos na siya. Hindi na lang siya yung parang sinusuplex yung mga... Yung mga civilians or sinesex niya for orbs yung mga girls. We need to be better. Ayun, yun sinabi niya, di ba? But we're gods. We have to be better. We have to be better, son. Son. Tapos saka yung sa Ragnarok, ibang klase yung dynamic eh. Oh yeah, kasi... Yung nakikinig na siya sa anak niya. Yeah, tapos parang puberty face yung na-in-love siya dun sa anak ni Thor. Kaya ang ganda. Meron ding dynamic na parang ang dating is paano ba to? Parang ang dating is siya yung strict na dad sa simula. Na this is the way I will strictly raise my son. Tapos sa second, parang kailangan ko siya pakinggan. Nagiging tao na siya at credible. Alam mo yun, bigyan mo siya ng space, wag mo siya is-mother. Parang totoong father and son shit na siya. Alam mo yun? Ganda. Ang malungkot lang rin, sobrang na-battle po doon sa God of War. Nung namatay yung Si isang Brock. Oh my God. Si Brock. Pagkatapos niya nagkaroon ng eksena nun na yung sa blacksmith na parang it needs a blessing of the smith. Yes. It needs, this weapon is great, but it's not complete yet. It needs a blessing of a blacksmith. Tapos pina-blessing niya kaya na. May rumors daw yung isang dwarf na Sindri. mag-heel turn daw. Kasi straight up Nag-heel turn naman siya. Pinatay lang niya si Odin, di ba? Yung sorry. Tapos biglang nawala lang siya. Fuck, perfect game. Ragnarok. Ganda nun. Ragnarok. Tapos nagkaroon siya ng parang free DLC na roguelite. Ay, hindi ko na nilaro eh. Kasi masyado siya mahirap eh. Okay. Parang, kasi pag nilaro mo yung story, hasak-hasaka eh sa gameplay. Tapos pabalikan mo after a few months, banu ka na ulit. Nakita ko gusto mo i-spoil yung ending? Nang yun, yung roguelite. Hindi ko alam. Ano nga siya? So, pinanood ko lang kasi never kong lalaroin naman yung part. Spoiler alert. Spoiler alert. You go to the old God of War throne. And the last one you fight is your old self. Sobrang predictable ba? Well, that sucks. Sobrang cool. Sobrang hindi ko siya... Sa bagay, ano naman siya eh. Alam mo yung part na nagbabangka ka. Tangin na naging God of War episode na to. Alam mo yung part na nagbabangka ka. Anong part to? Yung... Sa 1 pa ata to eh. Tapos bilang dumating si Athena. Oh my God, ang ganda nun. Ito yung part na... ito rin yung nilabas yung Blades of Chaos. Yeah. Ano niya ulit. Parang kailangan mo ng weapon na makaka-survive sa hell. Malamig yung hell ng Norse gods. Diba? So hindi gagana yung Leviathan axe. So, I have just the weapon. Hindi ko alam kung yun yung sinabi niya. Pero, putang ina, kinuha niya yung Blades of Chaos. Yun yung wrap around niya ng ano niya. Nung umpisa pa lang. Parang shit, tangina. Long-term story. Parang, fuck. Ini-enslave ko na naman yung sarili ko sa putang ina sandata na to. You need a monster. I am your monster. I am your monster no longer. Zeus! Sakit sa teka. God of War, baby boy. God of War. It's up there. I would say nasa top 10 games of all time ko yun. Yeah, easy. Yung remake yung Papa Kratos God of War. Hindi yung God of War na... Maganda rin yun, pero iba talaga yung God of War Papa Kratos eh. Nagulat ako, dude. Like, akala ko mabobore ako sa ako game. din eh. Sobrang... Ang hindi ko lang nagawa na patay lahat ng Ravens. Bad trip yun eh. Like, fucking i-aim ko pa yung axe mo. Dude, the first time you see the snake god. Oh my God. Patay lang siya eh. Are you dying, man? Are you dying? Best in nag-deathcore. Yung kinain ka ng asas, kailangan magbangka dun sa ano niya, to his stomach. Parang gano'n. Akala ko nga, kukuha ka ng feather, tapos sigagaroon mo lang ito. Hatsui! Ganun bigla. Anyways, kaya gusto ko yung mga linear games na yan. Para sa akin, yun, tsaka mo na yung Uncharted. Sige, fine. Yun,
Last of Us 1 and 2. God of War, yun, tsaka Ragnarok. Tapos, BioShock 1. Yun yung para sa akin pinakamagandang storylines recently. I played 1, yung BioShock 1, and I jumped. Pinakauna kasi Infinite. Did you like Infinite? Okay lang. Yeah. Hindi ko na-gets yung story niya. Hindi mo na-gets story niya? So, basically, ikaw si Comstock. And then they all had to kill you. Kasi ikaw yung... Okay, medyo... Parang ikaw yung Comstock na mag-fuck up sa lahat ng Comstock. Okay, yeah, medyo... When it got there kasi parang... Paano ulit? Parang, totoo. Medyo nag-wiki din ako ng konti. Hindi siya... Hindi rin nakatulong na nagpa-podcast rin ako habang... Hindi. Pero yung BioShock 1 very clear. Yes! It's very clear what was happening. Yung twist. Yung twist, pare. One of the greatest. Twist. Kindly. Probably the best twist in video game history. Counted ba as twist yung umikot yung castle ni Dracula? Sa totoo lang, oo. Hindi, yan, ang pinakamalaking twist, yan yung sa... Ano? Hindi, yung fuck. Ano? Yung twist dun sa BioShock, number 1. Close second. Nung nalaman mo, Dracula is Alucard backwards. Hindi naman twist yun. Bobo ka lang talaga eh. Parang alam naman lahat ng tao yun eh. Hindi nila alam yun, Alam na lahat ng tao yun, puta. Kaya nga Alucard eh. Alam ba nila yung sa The Shining, Red Rum is murder backwards? Di ba The Shining? So. Okay, yung bumaliktad yung castle, I think twist ba rin yun? Video game twist, yun. Kaganda nun, video game twist. Ano pa ba? Sa Jedi Fallen Order ba yun? Hindi Fallen Order. Knights of the Old Republic. Code. Si Revan. Ikaw si Revan. That was pretty based. So, sidetrack. Sinasabi nila, gagawa daw yung Disney ng Knights of the Old Republic. Na series? Tapos, dahil daw choose your own gender naman daw si Darth Revan. Okay. Gagawin daw nilang babae si Darth Revan. Fine by that? Parang inis ka. Hindi. Kako yung sa Batman nga eh. Gender swap nila halos lahat ng yung bagong animated series. Talaga? Babae si Penguin, babae black si Harley Quinn. Yeah. Hindi gender yun. Pero may mga iba din si... Hinamilton nila yung Batman, basically. Hindi naman. Pero interesting. Gusto ko nga panoorin yung bagong series. Sa si Bruce Wayne, puti pa rin. Puti pa rin. Siyempre, siya yung bida eh. Pakikat yun. Kung pwede. Hindi, wag yung ikat yun. Okay. Video games. Video games. What were we talking about? Sorry. BioShock. Yung Alucard. Batman. Gusto mo ba yung Arkham games? Pare? Batman. So, nalaro ko lang Arkham Asylum, tas City. Hindi ko nalaro yung iba. Arkham Knight, di mo nilaro? Ang ganda nun gago. May Batmobile. Paano pala nila gina-justify? Di ba yung Batmobile na sumasabog ng mga kotse? Hindi na sila pasabog yung kotse. Ano nangyayari? Mga drones yung pinapasabog yun. Totoo nga. Unmanned tank siya. Tanginang sinabi nga eh. There are drones. Tapos kapag naka-Batmobile ka, sinasagasa mo yung mga tao, na-electrocute lang sila. May static electricity. Hindi ko sinasabi. Hindi siya subjective thing. It's what's happening sa game. Pero sobrang sinuhorn lang yun para di pumapatay si Batman eh. Hindi pumapatay si Batman eh. Parang kulang na lang, di ba, pag sumabog yung sasakyan nila, nasa air sila, tapos bigla silang magpa-parachute. What the fuck that? Wala nga unmanned drones nga. Kasi si Arkham Knight yung nagko-control. Sobrang talagang ayaw talaga nilang pakita na pumapatay si Batman. Yun nga yung naisip ko rin kasi parang ang dating, ang pinapalabas sila, si Arkham Knight, yung villain, kilala niya yung modus ni Batman. So alam niya yung mga shit. Again, subukan kong base siya si Robin? Siya si Robin. Siya si Jason Todd. Of course. Dating Robin. Fucking Red Hood lang. Hindi si Nightwing. Nire-recycle lang nila lahat. Laruin mo kasi muna. Bago mo anuhin. Maganda yung pagka-present. Okay. Medyo nakornihan ako na si Jason Todd siya. I will have to admit. Of course. Pero kasi nung Arkham Knight, ko si Alfred. Pangatlong game na yun eh. Tapos humiram na sila ng sobrang daming. Doon, nilabas na nila yung Killing Joke. Ganong klaseng type na, na siya. Na lore na siya. So, nung time na yun,
Sino ikaw natatawa ka sobrang bullshit. Ito lang yung naiinis ako sa kanya kasi he's supposedly, siya yung Batman expert, di ba? Alam niya lahat. So minsan kapag si Arkham Knight nandun, in-instruct niya yung mga goons na parang, check nyo, meron siyang nilagay sa ganyan sa vent. So kapag may nilalagay ka, parang may dialogue na parang, he did something with the ganyan-ganyan. So, i-disarm nila, parang gano'n klase. So parang shit, hassle to. So naisip ko lang, ba't hindi na sila gumawa ng tangke na may mga nakastrap na tao? Para hindi siya... Parang yung ginawa na sa South Park. Yung si Operation Human Shield. Operation Human Shield. Tapos puro mga black Puro dudes. black dudes yung gago talaga na South Park. You will lead an operation called Operation Human Shield. Tapos meron part doon yung tawa-tawa, goddamn Windows 98! Bring out Bill Gates! Tapos binaril niya. Sorry. Yun, South Park games, nalalaro ka ba? Well, balik tayo dun sa Batman games. I think the best pa rin yung una. Na? It Arkham helped, Knight? It helped. Arkham Asylum? Yeah, yung sa point mo, it helped na may contained space. Tama. Kasi yung... Hindi siya open world. Oo. Pero para sa akin, sabi ko I seldom like open world games. Arkham Knight is probably the best. Open world is sa mga... Kasi ito yung nangyari. Sinet up nila na in shambles yung Gotham City. Tapos kailangan mo siya i-save. Lahat. Kailangan mo i-save yung firefighters. Kailangan mo i-solve tong murder na to. Feeling mo ikaw talaga si Batman, pare. Kasi ang daming nangyayaring shit. And you're putting out fires here and there. Tapos sinisave mo lang lahat. Yun yung doon ako naangasan. Doon sa part na yun. Okay naman. Tsaka maangas yung armor niya. Yun din. RPGs. Like first, ito. South Park games. Actually, hot take. Gusto ko yung shooter eh. Yung shooter na sa PS1. Doon sobrang unique niya. Like, may cow launcher. Hindi, yung tipong may regular snowball, tas yung second, tas mas malakas pero mas mabagal. Terrence and Philip, si Terrence mas mahina pero homing. Philip mas malakas pero one direction. Like, I think thought and love was put into it. Yes. They didn't gets ko kasi ang sobrang nauseating lang ng turkey sounds. Tas pangit nga yung graphics. Pero it was the PS fucking 1 pa. Lahat ng South Park games, I think, they took care of the lore. They took care of the source material. Kaya, ang maganda yung Stick of Truth. Yes, nalaro yung Stick of Truth. Mas maganda rin yung The Fractured Butthole. Hindi ko na po. Sobrang, ako mahilig ako sa turn-based combat. Nagulat ako sa sobrang ganda ng turn-based combat sa South Park. Simple and yet fun. Which is hard to achieve. Yeah, like, ano lang siya, simple knockback mechanic lang, mga ganun klase. It's simple, pero it's written by the funniest people. Yun din yung nagsisex sila, tapos yung itlog ng tatay mo yung gumag... Tapos yung difficulty meter nila yung pag kino-customize mo yung character mo, tapos pablock yung balat, mas mahirap yung game. Parang ganun. Yeah, ang ganda ng Stick of Truth. Yung Stick of Truth bar, may isang level dun parati na nasa simbahan sila. Tapos parati nilang gumagawa sila ng parang fucked up dialogue kung paano magmolestya yung mga pare. Sobrang parang madilim lang kunwari. Is that your butt? Parang mga ganun. Parang sobrang gago. Yeah. Kasi yung mga attack ng mga pare, sobrang gago din lang. Basta, if you want good fun, very simple. Hindi ka may hirapan masyado sa difficulty level niya and everything. And yet, ma-challenge ka pa rin. Stick of Truth tsaka Fractured Butthole. Maganda talaga. Importante rin sa video games of how dumb it is. Like, again, I like serious narratives like Last of Us. But I like dumb shit din eh. Ako din. Lalo mo yung Saints Row the 4th. Hindi naman ganun ka-stupid. Yun talaga parang lagay natin lahat ng katangahan dito eh. Meron isang part doon na parang Call of Duty yung intro niya. Like, sobrang seryoso. Tapos, you need to stop the nuclear bomb. Tapos, biglang, parang may rinig na music. Tapos, tumalon siya sa rocket. Tapos, biglang, yeah! I don't wanna close my... Tumutugtog yung Aerosmith. Tapos, kailangan mong i-disarm yung bomb. Tapos, ginaya lang nila yung Armageddon. Tapos, yung mga teammates mo, I'm gonna miss you. I respected you. But I never loved you. Tapos, biglang ganon. Tapos, biglang sasabog yung bomb kasi na-disarm mo sa air. Tapos pagkabagsak mo sa White House, tapos ang reveal, ikaw pala yung President of the United States. Sobrang
Sumay ka sa mga ganun, mga Borderlands. Mga Pero- quirky games. Hindi. Borderlands kasi, ang problema sa mga video games kasi matagal nga yung development cycle nila. Kung naglalagay sila ng internet or meme humor, pagkalabas sobrang luma. Luma na. Oh my God. Totoo. Worst case yung sa 3. Oh my God, meron silang joke yung, yung mga douchebag, yung mga nasa coffee shop na barista. Like, Sobrang luma na. pero playing it was fun. Pangit na ng movie. The fucking story ng Borderlands isn't that even... Hindi nga maganda yung story ng Borderlands. Sorry, Borderlands. Totoo. Putang ina. Vault Hunters lang kayo na... Tangina dude, killing spree na ata si Jack Black sa bad movies, Borderlands. Nakita mo yung trailer ng Minecraft? Merong Minecraft movie? Oh. May story ba yun? Dude, ito yung, may nakita akong comment, yung comedy nitong movie is just gonna be like, he's right behind me, isn't he? Yung mga tipong ganong comedy, like, ugh. Again, mahirap gumawa ng movie, pero as a fan lang of video games. I think people are getting sick na eh. Nainis ako na yung Uncharted movie. Ginawa nilang sobrang bata. Tas banu Si daw eh. Nathan Drake. Okay. Tapos, middle-aged lang si Sully. Which is nakakainis kasi middle-aged dapat si Nathan Drake. Tapos patanda ni si Sully. So, para lang makasila si Tom Holland saka si Mark Wahlberg. Parang pinabata nila yung character. Ang weird lang. Pero, yung sa point mo, it's been a long running tradition na pangit yung video game, movie app. I'm glad na whatever liberties they took sa Last of Us series, nag-work. Like, pag kinompare mo siya sa game, hindi naman siya sobrang accurate eh. Like yung character ni Nick Offerman, si Bill, hindi naman ganun ka-explored yung gayest niya. Di ba? Pero bakla siya. Oo nga, pero hindi ganun ka-out. Hindi pinakita yung storya niya. Parang ang pinakita na lang, ang nangyari doon sa Last of Us game is nakita na lang nilang patay yung partner niya. Yeah. Hindi pinakita na I think kung paano sila namatay. Is The Last of Us the best video game adaptation? Yes. Yeah. I would say. Pero kasi sobrang low ng bar. Kung na-nominate kasi Emmy. Yeah. I mean, come on. Diba? Pero before that, sobrang low ng bar, dude. Like, we had... Yeah. Okay, Sonic. Detective Pikachu. Detective Pikachu, di naman siya hindi naman siya based from a game, di ba? Like Parang, Assassin's Creed stunk, Hitman stunk. Okay. So, yeah, I think it's one of the first na well-received. Well, to be fair, Fallout! Fallout pala. Pero hindi pa napapanood yung Fallout. It's good. Maganda ba? Hindi ako naglalaro ng Fallout eh. Hindi mo alam, kahit din naman hindi mo alam yung lore eh. It's still fun. Ganun ba? It's still fun. Well, Semper Invicta, pa? Pero I guess nga sinabi ko nga, yung Last of Us kasi, it's already built like a narrative na film, na game eh. Such a good narrative. Pero ang maganda rin kasi, kailangan nilang i-upgrade yung narrative for the series kasi lahat ng mga key na mga masaya sa Last of Us din, hindi man lahat, pero most of lahat na masaya sa Last of Us came then during gameplay. Like, nakasabit ka pati warek, tapos kailangan mong barilin yung mga zombie, mga ganong klase. In-invade mo yung fireflies. In-invade mo yung fireflies. Yun, puta, may non-touch na lang din. There's no way around it. Wala, John Wick lang talaga siya. Sa game, hindi. Putang ina. Well, lahat ng inipon mong bala dito mo gagamitin. Diba? Weirdly enough sa humans. Pero before that, marami ring to get to the Firefly base, marami kang pinatay na ang tawag nun, mga infected din. So, anyways, like, kailangan nilang i-upgrade, which is, I think, maganda naman. I think they did it well. Kabado ako sa part 2. Kasi ayaw ng mga tao yung story of part 2, which I like. Wait, let's talk about it. Okay. I like the story ng part 2. Up until the very end. Hindi mo gusto yun. Yung dulo sobrang labo din. Like, ang point ko lang, hindi mo pinatay si Abby. Okay. Kasi killing is wrong. Pumatay ka na ng pregnant girl. Pinatay mo na lahat ng yung mga babae at friends niya. Pati aso nila. Tapos huli, mali pala itong ginagawa natin. Tol, wag na. Yun na nga yun. Yun lang yung problema ko. Yun yung sobrang hindi siya positive ending. Kasi parang pinakita nila na kasi ang tema ng Last of Us 1 was a lot of healing. Healing siya. Yeah. It was a healing for Joel, kay Ellie. Literally try nila i-heal yung mundo. Sarili nila and everything, 'di ba? Pero parati siyang merong
meron siya parating disappointment yung tema nila eh. Diba? We'll try to heal the world, na-heal tayo isa't isa, pero at the end of the day, Joel had to lie. Kasi survivor talaga siya and everything. Diba? Na-fail nilang i-heal yung mundo. Sa pangalawa, it's about revenge. Hindi siya healing. So, revenge ni Abby kay Joel. Revenge ni Ellie in turn kay Abby. Yeah. Ang pinapakita nila ron is walang nararating yung... Ganun lang kasimple yung game. Walang narating yung revenge. So, sa dulo, hindi ko nagustuhan din. Hindi ko nagustuhan din yung the way they presented it. Yeah. Nirescue niya si Abby para makipagsuntukan. Yes. Tapos hindi rin niya pinatay. Yes. Diba? In the end, parang sinasabi nila, kahit nagkaroon ka ng realization na, okay, hindi ito para sa akin tong revenge na to. Blah, 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 blah. Pero, she went far enough. Yes. Na wala nang natira sa kanya. Irredeemable yung ginawa niya. Yeah. Nawala yung anak niya, yung jowa niya, Yeah. pamilya niya. Tapos yung one thing na binigay sa kanya ni Joel na forever niyang pwedeng i-cherish, which is yung capability to play music. Which was a gaming element for some reason. Guitar. Sa gitara. Sa dulo diba pinag-gitara ka ng game? Tapos hindi ka na makagitara. Kasi wala na siyang fingers. Damn! Yun lang talaga. It's just a really tragic. It is. Mas tragedy siya kasi pina-explore nila yung themes of vengeance sa Last of Us 2. Whereas, kunwari, kung nanonood ka na kunwari film, like kunwari ka ng Taken ni Liam Neeson, oh shit, kupal tong, very clear kung sino yung evil and good, diba? I think ang pinapakita nyo lang sa vengeance na yun. Sa part 1, pinakita na tama yung ginawa ni Joel, ni-rescue si Ellie, sinaksak niya yung doktor with a scalpel. It's selfish, but you get the human element of being selfish. So, finlip lang naman nila yun eh. Finlip lang naman nila kay Abby. But still, sobrang irredeemable. And she could have been the villain na nung uli. Just kill si Abby. Ellie could have been the villain that replaced Abby. Hindi nga siya ganun eh. Pero he killed the kid. Pero at the same time, baka sa dulo, parang pinakita rin na parang, okay, kinescue niya rin si Abby in a way, I guess. Yeah. Pero it's just me. Nitpick lang naman. I like the story. Nitpick lang yung nangyari sa uli. Like, fuck. Yun nga yung, I think yun lang talaga. Parang very tragic lang talaga yung story. Hindi siya masayang story. Kasi, from the start naman, hindi siya masayang story. Talaga. Yeah, satisfying lang yung nangyari sa una. Like, mali, pero satisfying. Parang hindi mo alam, kumbaga parang yung naramdaman mo sa una, parang, that was okay, but also not okay. Yeah, that was okay, pero sa second, parang, fuck, ang lala talaga. Ang brutal nga ng 2. Pinapakita kasi nila sa game din eh. Sinama nila sa gameplay na you get to play as Abby. You get to play as Abby, you get to play as Ellie. Pag Ellie ka, yung mga pinapatay mong tao, makikita mo friends pala ni Abby sa playthrough niya. Yeah. Tapos may mga times sila parang, ito yung asong pinatay ko sa ospital. Tapos pinipet lang ni Abby, pwede ka mag-play ng fetch, di ba? Parang ganun sa That was effective. Parang, oh my God, anong ginawa ko? Mga ganong klase. So, parang pinapakita nila nga na, it's something that you don't see in a video game. You mindlessly kill all these people na goons lang. Parang set piece lang sila na, look for the girl! Kala mo sino lang, di ba? Pero pag pinatay mo sila, marinig mo yung allies nila na magka-cry out na parang, Jean! May mga pangalan. Tapos bilang pag nandun ka na kay Abby, makakilala mo sila lahat, pare. Di ba? So parang, yeah. Sana may 3. Medyo hassle lang na lumabas na pandemic yung putang ng Last of Us 2. Tapos sobrang lugbok ka na, tapos lalaroin mo pa yung sobrang lugbok na laro na yun. Alam mo yun? Tapos, may 3 pa ba? Putang inang yan. Wala na. Tama na. Yeah, dude. Ellie has suffered enough. Hindi natin makahawak ng baril si Ellie. Yeah. Sabi ni Jasper, wala siyang daliri. Oo nga. Dude, fuck. Tangina. Sa Mad Max, meron pa nga silang toaster sa mukha eh. Kasi, baka same world, pwedeng ibang characters, di ba? Pwede. That's yung dissection namin The Last of Us. Very good game. Very good game. I will rate it a 9 out of 10. X-Play. Sila Adam Kessler. Adam Kessler tsaka si and the kinda hot girl. Si Olivia Munn. Hindi. Attack of the Show yun eh. Attack of the Show ba yun? X-Play. Basta si Adam Kessler lang kilala ko dun. Okay. I give it 9
out of 10. Ayun. So, I'm a fan of those. I'm also, kung hindi nyo alam, I'm a fighting game fan din as well. I used to be. So, Street Fighter, isa mga paborito ko always Tekken. From Tekken 2 and up. Sobrang paborito siya. I always play it. Hindi naman competitively, pero mahilig ako mag-multiplayer with people. Masaya na nagkaroon ng online because nagkaroon ka ng para lumaki yung mundo mo, di ba? Imbis na 4 lang kayo magkakaibigan na naglalaban, buong mundo na yung kalaban mo and everything, di ba? Pero miss ko rin yung days na yung 4 lang kayo. Masaya pa rin naman. May Mountain Dew kayo, tapos Doritos. Ginagawa pa rin naman namin yun ngayon. Pag nag-discord kami nila Alexio, nila Roy, nag-Tekken 8 kami, Tekken 7. Can I ask about, si Lina. gaano ka confusing yung Tekken lore? Like, ba siya bang Sobra. Metal Gear levels? Wala siya. Hindi siya Metal Gear level. Sobrang basura lang talaga siya. Metal Gear level kasi pag inintindi mo parang, kind of brilliant. Lalay-lulay-low. Lalay-lulay-low, pare. The gods of the Patriots, pare. Fuck that. Diba? Takin na lang. Pinossess pala yung arm ni Ocelot. Ayan, bobo. Boo! I live on through this arm. Ina. Kahit ako nung bata, putang bobo nito. Si Quattro sa wrestling, sobrang nerd yun sa Metal Gear. Parang kasi na-injure siya na matagal, tapos kumambak siya. Tapos nilagyan niya ng soundbite yung simula ng music niya na kept you waiting. Tapos walang nuggets. may dalawang incel na. Alam mo yun. Tapos yun na. Pero yeah, Metal Gear, para sa akin, may brilliance pa to it eh. Parang, pero ngayon, hindi ko na ata kaya maglaro kasi ang haba ng makakatulog ako. Metal Gear 4 had this fucking an hour cutscene. Sobrang gago. Naalala ko nilaro ko yung 4 ulit. Kasi parang prepping for 5 ako. Sabi ko, sige, laruin ko yung 4 ulit. Tapos nakakatulog na ako sa mga cutscene. So parang, ganito nga pala tong game na to, no? Kaya nilaro ko yung 5, parang, oh my God, hindi ko kaya maglaro ng Metal Gear game. Naantok na ako. I think part of it's growing older. Like, kasi mas marami ka pang space sa utak mo. Tsaka ngayon kasi mga cutscenes ngayon in-game na eh. Alam mo yun, like parang nangyayari siya, nagkakaroon ng dialogue habang may gameplay. Hindi ba yung dating cutscene na sobrang ganda ng graphics, tapos biglang puta, ang pangit bigla. May movie may video na gano'n si ProZD, yung when you cut from cinematic to in-game graphics. Sobrang mo box lang yung mukha niya. Yung siphon filter to me eh. Like, ganda nito tapos biglang puta. Ba't ganito yung graphics? Ba't ganyan kumembot si? Mahirap na. Parang, alala ko kasi, may point in time na puro nilalaro ko American stuff. So pag bumalik ako sa Japanese, para maalala ko, nga pala, ganito pala kawak yung mga fucking storylines ng... Para naalala ko, ang dami ko nilalaro ng mga maganda. Nilalaro ko Bioshock, Mass Effect. Mass Effect. Ang ganda ng mga storya, di ba? Mass Effect 1, Mass Effect 2. Siyempre, nilive out ko yung 3. Pero yung Dragon Age, tapos bilang putang bumalik ako, naglaro ko ng Final Fantasy, parang, tangina. Depends. Ano to? Ano Final Fantasy to? Ewan ko anong Final Fantasy. Huli ko na 10 eh. Talaga? 10 na yung huli ko. Pero nilaro ko Pero sabog din yung story nun eh. So si Sin, yung tatay mo, tatay mo nagawa sa Sin, yung literal na Sin, and every century ba, wabalik siya sa island to fuck up the island to teach people that Sin tapos is bad. si Tidus, dream lang siya. Yeah, nakulong siya sa mind prison nung huli. Tapos kailangan siyang isa sa X2 na kailangan i-save ng girlfriend niya. Na K-pop group na sila for some reason. Parang lahat. Okay, ito yung storya. Tapos saan natin sisingit yung fan service? Iba-iba yung class nila, tapos nag-iiba yung costume nila. Okay. Tapos lahat kita cleavage. Actually, that was fun, yung papalit ka na costume. Masaya yung gameplay ng X2. Hindi ko lang nagustuhan yung Blitzball. Like, gusto ko yung Blitzball. Lahat sa RPGs, meron isang, like, pina-force sa'yo na putang inang game na hindi naman masayang gawin. Except Gwent. Nagustuhan ko yung Gwent. Sobrang ganda ng Gwent. May Gwent ako sa phone eh. Sobrang lala. Pero, I think yung sa... Para sa akin, mas maganda pa yung Gwent sa buong Witcher. Actually, nag-focus rin ako. May point na, wag muna ako mag-focus sa quest. Gusto ko lang maglaro ng Gwent. Ako parang nagkaroon ng time na parang napoprogress ko lang yung game dahil sa Gwent. Para lang sa Gwent. Parang, okay, pag napinogress ko ito, makakapunta ako sa more places to have Gwent. Kailangan ko nang bumili ng bagong Trebuchet cards. Ayoko rin talaga ng, yun na naman, Witcher 3. Para sa akin, nainis ako kasi ang dami ring fucking tracking missions. Maganda siya.
Pero ang daming tracking missions, pare. My medallion is whistling. Yung Bloody Baron, maganda yung... Tangina. First mission yun eh. Hindi, ano ka ba? First, Yeah. at least the 10th mission. Amigo, di ko yun. natapos. Tangina mo pala eh. Walang kwenta. Nandun na ako hanggang yung hinahanap mo si Dandelion. Kasi sobra ito, ang ganda, gusto ko yung ginagawa ng Witcher na they reward you when you play the first and second game by bringing up like the character. Yeah. Di ko na lang Nga ako rin, hindi ko na yung first second Who the game. fuck is Dandelion? Oo. Sabi ko. Sa series, ano siya? Jaskier. Okay. Which by the way, hindi ko rin gusto masyado yung series ng Witcher. Here, Yung una medyo okay. pinag-usapan natin ata sa isa pang episode. After Lord of the Rings, I was all fantasied out talaga eh. Talaga? Kasi, like, Ako sobrang- hindi. Dahil doon, di ko pinanood yung Game of Thrones kasi, okay. Talaga? I watched the greatest fantasy. Ganda ng Game of Thrones eh. Iba yung Game of Thrones. Parang Lord of the Rings siya na may kantutan eh. Alam mo yun? Okay. Oo. Wow. Lord of the Rings na... How do you say this? May Lord of the incest? Rings... Hindi siya Lord of the Rings eh, actually. Okay. Hindi siya Lord of the Rings. Hindi ba siya mystical? Wala bang mga elves, dwarves? Wala. Okay. Tao Okay. lang. Okay. Tsaka... May dragons? Dragons. So. Okay. Yun lang. May mga revival, mga ganun. May mga resurrection. So, May magic. speaking of magic, Oo. first RPG. Kasi here, it's hard playing an RPG when you're a kid, weirdly enough. Kasi sobrang sanay ka sa action games. Tapos biglang, ano to, turn-based bullshit. na to. Yeah. I think, what was your first? First na RPG na na-expose ako, hindi ko na-gets kung bakit mabagal yung gameplay. Beyond the Beyond, pare. Parang ganun yung pangalan, yung game. It's not, hindi ganun kasikat. Ewan ko, parang yun yung pinapalabas nila na parang first RPG ng PS1 eh. Parang ganun. Hindi ako naglaro ng RPG sa SNES eh. Okay. So, sa PS1 lang ako nakalaro ng ganung gameplay. Ako, Pero ang pinaka RPG na nagpa-hook sa akin sa genre is Suikoden. Tsaka Suikoden 2. So, yun yung parang... Actually, Suikoden 2. Yung Suikoden sakto lang eh. Yung Suikoden 2 talagang nabigyan ako sa storya. Alam mo yan, hanggang ngayon apektado ako sa storya. oh my God. Ang ganda ng story. Okay, hindi ko Suikoden nalaro 2. Ano siya? Revolutionary ka eh. Parang ganong klase. So, Okay. parang part ka ng isang army, tapos The BTS Army? Sorry. lang kwenta. Gusto ko lang makakuha ng clout. Part ka ng isang army, yung Highlands, parang ganun. Tapos, nalaman mo, parang you stumbled onto a conspiracy na for some reason, pinatay nung isang general ng Highlands yung sarili niyang army. Tapos i-blame niya sa kabila para may reason silang i-invade yung kabila. So you stumbled upon that conspiracy. Tapos nakatakas ka as witness. Parang ganong klase. Tapos pumunta ka sa kabila, tinry mong mag-raise ng maliit na army. Tapos mamaya-maya, ikaw na yung pinaka-face ng resistance. Tapos mamaya-maya, andayan mo nang nililiberate na cities, mga ganong klase. Kasi diba yung Highlands nga, nag-take over sila and everything. Ayun. Ganun yung story. All the while na... Okay. Hindi ko na kailangan kwento to eh. Pero maganda yung storya, okay. May JRPG shit na meron kang rune, tapos yung partner na rune nasa best friend mo na nasa kabilang side ng war. Tapos parang, alam mo yun, destined kayo maging rivals, pero best friends kayo. Parang ganun. And then caught in the middle yung parang third na friend nyo na parang kinakapatid nyo, parang ganong klase. So parang may ganong klaseng Sounds dynamic. interesting. Very good. It's very good. Is it still playable now? If I Yes, go back to it? yes. Sprites naman siya eh. So hindi siya Okay. hindi siya tipong pag nalaro ka ng original Final Fantasy 7 parang gusto mo sumuka. Alam mo yun? So, Oo. like, hindi kasi ang laki ng jump ng 7 to 8. Layo. Sobrang layo. Sa- Eh, 8 yung una ko nalaro. Kaya nung binalikan ko, It's good. I like lahat it. ng mga tao parating, laruin mo yung 7s. Hindi ko kaya. Mas kaya mo like, I think, for me, the one talaga that I got into hard was 6. 6, mas kaya mo laruin yung 6. Si, ano ba to? Si Si Kafka. Edgar. Si Kafka. Hindi ba si Edgar to? Yung bida? Hindi, yung isang King Edgar. Oo. Tama ba? Yung may kambal siya. Tapos yung kambal niya, yung parang ang gameplay mechanic niya, kailangan may button inputs para mas lumakas
Yung Hindi ko matandaan to, pero yeah. dude, meron isa yung kapatid niya, tapos pwede ka mag-suplex ng train. Alam mo yan? Hindi. May isang part doon na hinahabol ka ng train. Tapos meron siyang move German suplex. Kasi parang ang grappler siya or whatever. Tapos i-input mo siya ng tama. Tapos biglang, syempre, sprites lang siya, tapos hinahabol ka ng train na, ang ganda ng pixel animation. Pero pupunta siya sa likod, tapos ibabalibag niya. So, alam mo, kahit ng bata, dapat isa to sa moments in gaming history. Yung tipong, I think, kasi ang maganda sa 6, yung first act niya it ends horribly. Like, nanalo si Kafka, sumabog yung buong world, and then yung second part, which is based, yung kailangan mo hanapin yung mga ibang party members. So you just start with one, and then you see how much they change. Yung isa ata, tangina, naging alcoholic. Yung isa, Hindi ata ito nilaro, pero sige, go. 6? Ano ba yung story ng... Tukol sa parang bawal mag-magic, parang... Yun ba yun? Ang daming Final Fantasy ng bawal mo. Mga ganun ba? Okay, hindi ko matandaan eh. Pero, Do you play a thief? Sa umpisa. ata. O di 6 to. Hindi ko matandaan. Okay, baka it's been a while. It's been a fucking while. Kaya hanggang ngayon, it's been In-emulator ko lang yun eh. Pero it's been a while. I still remember the story. Meron isang doon yung parang maglalaban ka ng mga syempre ng enemies. Tapos biglang, all while that is happening, may romance play na nangyayari sa... Dude, sobrang ahead of its time na. SNES lang to. Tapos may sprites, may music. Tapos, ganda. Fuck. Tapos, yung huli, yan na yung rare ngayon, Red. Yung mga boss, mga final boss, na evil lang talaga. Mostly, they just make bosses sympathetic. Ngayon gray eh. Kaya siya ganyan. Hindi, sobrang asshole lang. Nakakamiss lang talagang, minsan may evil baddie lang talaga. Yung hindi gusto lang niya i-take over yung mundo. Kupal lang talaga. Kupal lang talaga siya. Mahirang bihira. So, I think 6. Naalala ko sa Bioshock, nilabanan mo si Andrew Ryan, may litanya pa siya. May mga ganun pa siya sinasabi ko. Speaking of gaming twists, natapos mo ba yung Dragon Quest 11? Hindi. Hindi ako nilaro na kahit ng Dragon Quest. So, spoil ko na lang, spoilers. When you finish Dragon Quest 11, so may Man, that was some Dragon Quest. Yung may sinabi sa dulo. Hindi. Amin niya na trans siya sa huli. Hindi nga. Ito ba? Tapos accept siya ng buong Hindi. Gago. Hindi. Ang ending ng Dragon Quest 11. Sabihin ko sana ang angas na ending na yun eh. Pero sige, go. Mamamatay yung isang party member mo. Hindi ko kaya. Yung Magic Caster. Pero, it's so may ending and true ending. So dun sa true ending, dun mo marirevive yung party member mo. But, if you fail at any point, madidelete yung save mo. What? Dun kaya nga ganda eh. Sobrang If wild. fuck up yung save mo. So, That's some psychomantic shit. Tapos, yun, ginawa ko. You revive your party member. What's unique about that is, canonically, your party member died, pero you can bring her back. And yung true ending, ang reveal niya is prequel pala siya ng Dragon Quest 3. Wow. Wow. Parang Fast and the Furious. Come on, man. Sobrang... Ako, nag-i-enjoy ako ngayon ng mga... Hindi siya AAA, hindi rin siya AA games. Mga talagang indie games na sobrang liit lang. Ang liit lang ng install. Nag-i-enjoy ka na talaga. A nice 1 gig game, par. Into the Breach recently. Oh my God! Ang hirap niya, pero ang sarap niya. Ang hirap pero sarap laruin, di ba? Para siyang, mas naging mas puzzle game na siya. Yeah. Ano yung team mo? Ako yung favorite team ko doon, yung may mga usok. Talaga. Ako yung apoy eh. Flame Behemoths. Gago lang. May isang bot na sobrang imba yung teleporter bot. Tapos pag hinahabaan mo na yung range, sobrang daya na lang eh. Ang ganda, ang daming iba't ibang klase na pwede. Ang ganda ng Into the Breach. It's just too hard. It's just a hard game. It's so fucking hard game. Roguelite pa siya. I think it's more of a puzzle. So hindi mo pwedeng i-grind. Diba? It's more of a puzzle game. It's more para siyang chess. Okay? Kasi isang move mo lang, parang mafa-fuck up lahat. Fuck. Iiwas ako pero tatamaan yung building. Ang favorite robot ko din yung may 3 rocket. Sobrang dahil. Pero yeah, marami yung games na masarap lang laruin ng mga ganun. Kasi I think it takes me back to old games na very simple lang. Alam mo yun, hindi mo kailangan ng, okay,
ito yung Mga Pong. crafting mechanic nitong ganyan Oo ganyan. nga, ganyan. yeah, Pong, gets. grabe ka naman. Yes. Crafting mechanics. No, parang may mga ganong game. Parang hindi ko kailangan yun eh. Minsan gusto ko lang umupak ng ano eh. Tapos sobrang mahilig din ako sa turn-based game kasi ito fun fact. Nung bata ako, tumatambay ako parate sa bahay nila Kate. So matagal na to. Girlfriend ko ngayon si Kate. So, pero ng time, kasi ng time na yun, neighbors lang kami, di ba? So, ang kalaro ko parati, mga kapatid niya. Tapos, mga barkada din namin, nandun, tumatami, naglalaro kami N64. Tapos yung dad ni Kate, gamer. Naglalaro siya ng Heroes 2 at saka Heroes 3 of Might and Magic. So, very, very Fucking dork. dorky, turn-based game talaga siya. Na sobrang malayo siya sa circle of games na nilalaro ko. Tapos nung natuto na ako maglaro, sobrang na-addict ako. To the point na sobrang nilalaro ko parati yung Heroes 3, yung klase, nilalaro ko lahat ng sequel. Heroes 3 pa rin yung pinakamaganda, by the way. Tapos, na-addict ako sa turn-based games because of that. So, ili ko sa Advance Wars. Yung sa Game Boy? Advance? Fuck. Ganda ng Advance. Front Mission, mga ganong klase. Ganda ng Advance Wars. Ngayon, Into the Breach ngayon, nilalaro ko ngayon. Tsaka Sea of Stars. So, naghahanap ako parati ng turn-based game. I love me a good turn-based game. Tapos ito nga, little did come along Marvel Midnight Suns, pare. Heard it's good. It was made by the guys who made XCOM. Ata. So Pero, it's an XCOM-like. So turn-based talaga yung ano nila. So meron siyang sobrang ganda ng game mechanic niya. Tapos Marvel Heroes pa. Sobrang ganda ng game mechanic nila. Ng combat mechanic nila. Ang ganda. Kaso, they had to fuck it up, pare. What happened? Kasi, yung kalahati ng laro, socialization a la Persona. So, nakatira kayo sa isang mansion. Tapos manood ka ng movie with Tony Stark. Mag-build up ka ng friendship points. I like that. Para maka-unlock ka ng equipment. Tapos, pag nag-combat ka, sobrang saglit lang. Tapos babalik ka ulit to a lot of talking. Sobrang, sana pwede kong i-off yung social part. Tapos gusto ko lang laruin yung combat. That's what breaks it up, pare. Sa Marvel Midnight Suns, yung balance is off. It's too much social part. Yeah, kasi at least sa Persona, there's a lot of grinding and a lot of... Exactly. So. Ayun po dalawang combat mission lang. Tapos, you have to go to the secret club sa graveyard. Tapos mag-revive kayo ng souls with Doctor Strange. Ooh! Because that's what he does. Tapos meron kayong mobile app. Tapos may mga messages doon. Nag-send sa'yo ng message si Blade. I think that's why, to your point, you should try Super Hot. I've tried Super Hot. It's so good. Sobrang ganda ng Super Hot. Sobrang simple. It's a puzzle game. It's not a first-person shooter game. Ibang klaseng game siya. Ang ganda rin ng twist. Yung na you're part of the program lang pala. And my God. You're playing, you are basically the virus, I think. Mind control delete? Yeah. Yeah. Tapos yung mga random mga text chats dun sa likod. It's actually them trying to help you. Yeah. Ganda! Simple, good, like I love. Super Hot. Maganda. First and second. Passed our 1 hour mark. Yeah. And I am very much compelled to just do the bare minimum yes. sa episode na to. Kasi it's 11 o'clock. Oo. At saka, dude, alam mo yun? Keep them wanting more. We could always do more video game episodes sa dulo. Pero I will leave you with this, pare. Alam mo yung Mike Tyson's Punch-Out? Yes. Yun ang pinakaunang Souls-like na video game. Gusto ko lang sabihin. Yun lang. Thank you so much. Follow me, Comedy by Red. By now, actually, sana sold out na. Pero, mini bar tour is gonna start on Saturday sa Wicked Dogs. And then, so September 21, Sunday on Wicked Dogs. The next one will be 25 sa Ugly Duck Poblacion. I'll be there. Yes, si Andre nandun. October 2 sa Moe's and October 3 sa Vault. So please, let's just have fun, man. Let's watch the shows and shit. It's not a big room to fill. Masarap na intimate show lang, di ba? It's gonna sell out kasi it's from Mr. Netflix himself. I hope so. Andrin. Guys, literally. Wala ka ba ipaplug? Wala na akong show. Joktoberfest. I will be a part of the dark comedy show dun sa Joktoberfest. Go to comedymanila.ph. And I think by now na-announce na rin na merong Absolute Mega Best last leg on October 12.
it will kick off the Oktoberfest. It's gonna be happening on Hell yeah. Century Park Hotel, Manila. So, yun. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Andrew, take it away. Guys, pwede na tayong matulog. Yes. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.